Yung tao lamang na nagmamahal talaga sa kapwa niya, lalo na sa kanyang pamilya, ang makapagbibigay ng higit pa sa inaasahan sa kanya, ng higit pa sa kakayanan niya. Ang taong tunay na nagmamahal kahit hindi na kaya, kakayanin pa rin para sa kaniyang pamilya. Sapagkat hindi sasabihin ng isang taong tunay na nagmamahal, hindi ko na problema yan, hindi ko na responsibilidad yan, hindi ko na sagutin yan. Ang taong tunay na nagmamahal, kahit hindi niya sagutin, kahit hindi niya responsibilidad, aakuin niya tulad ni Jesus. Hindi sa kanya yung krus, pero dahil mahal niya tayo, niyakap niya, tinanggap niya ang krus. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi niya sasabihin, nagbigay na ako, tumulong na ako, nag-intindi na ako, nag-alaga, nagpatawad na ako. Hindi niya isusumbat din yun. Kasi kapag walang nagbibigay, walang umuunawa, walang nagmamahal, patuloy siyang magmamahal. Hindi sinabi ng Panginoon, ano ba naman kayo? Nagkatawang tao na ako, gusto niyo mapako ako? At kahit hanggang ngayon, iniligtas niya tayo. Alam niyang magkakasala pa rin tayo, pero hanggang ngayon, minamahal niya tayo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ganon ang taong tunay na nagmamahal. Kumbaga sa taong tunay na nagmamahal, ang nasasaid lang ay ang kanyang bulsa. Hindi ang bumubukal na pag-ibig niya sa iba, lalo na sa mga taong sa kanya ay mahalaga. Napapagod lang ang katawan niya, pero hindi ang puso niya. At hanggat tumitibok ang puso na yan, magmamahal at magmamahal yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Meron akong nakausap sa ibang bansa, OFW. Ang laki ng kanyang problema kasi nawalan siya ng trabaho, nakaaway niya yung boss niya. Pero alam niyo ba, yung padala niya sa kanyang pamilya, ganun pa rin, hindi nababawasan. Sabi ko, bakit ganun? Sabi niya, ipon ko na lang, Father, yung pinapadala ko. Bakit hindi mo sabihin sa kanila na mayroong kang problema? Father, ayaw ko silang mag-alala. Isipin nyo nga yun. Ikaw yan nag-iisa. Sila dito yung sama-sama. Sila nga dito, tinatanong mo, may problema ba kayo? Sila ba natatanong nila, may problema ka? Ngayong may problema ka, sosolohin mo sabagat ayaw mo silang mabigyan ng problema. Ikaw nga itong nag-iisa. Sabi ko sa kanya, ipakang magmahal, sobra. Sa taong tunay na nagmamahal, kulang ang salitang sobra. O hindi ba, yun yung parang tanong ni Liza? Di ba minsan tinatanong mo rin yun? Sa sobrang pagmamahal mo, ikaw na nga yung na-disappoint. Ikaw na nga yung nalungkot. Ikaw na nga yung puro ikaw na lang. Ikaw pa rin yung magtatanong. Kapag nag-draw kayong anak mo, kapag sinagot ka ng anak mo, kapag hindi magkasundo mga anak mo, kapag nagrereklamo pa ang magulang mo, kapag hindi nag-ipon yung asawa mo, hindi inipon yung mga nasave mo, yung mga kinita mo, kung parang kulang pa yung binibigay mo, minsan hindi mo napagbigyan, galit pa sa'yo, hindi ba't ikaw pa yung nagtatanong, saan ba ako nagkamali? Ano pa bang kulang ko? Ano pa bang dapat kong gawin? Ikaw na nga yung nagbibigay ng sobra-sobra, ikaw pa talaga yung magtatanong, ha? Ay, ganun ang taong nagmamahal ng sobra. Napakaswerte natin na mayroon tayong Diyos na ganito. Mas maswerte, mas mapalad tayo. Minsan nasabihan ko si Mama, kasi narinig ko si RJ, yung kapatid kong sumunod sa akin. Dati pa ito, matagal na. Parang seminarista pa ako noon. Wow, okay to. Nandyan na naman si Kuya. Masarap na naman yung ulam. Iko, Ma, huwag ganun. Sana pare-pareho yung ulam. Nandito man ako, wala. Pare-pareho lang. Ang katwiran ni Mama, lagi ka sa seminaryo. Hindi ka nakakatikim ng masarap na ulam. Sila naman lagi nakakatikim kung ano gusto nila. Kahit na, okay. Magmula nun, kahit wala ako. Narinig ni RJ yun. Alam ni RJ yun. Sinabi ko talaga kay Mama, kung ano yung ulam nandito ako, yun din ang ulam. Kahit wala ako. Ikaw yung bababa sa mga kapatid mo. Sana, kung ikaw yung paborito, ikaw yung maging pinakamabait, pinaka-thoughtful. Kumbaga, kung ano man yung sobrang bibigay sa'yo ng magulang mo, ipapamahagi mo rin sa kanila. Para isipin man nilang
pinakapaborito ka, they won't take it against you. Kasi bumababa ka, nakikilakbay ka sa kanila, hinihintay mo sila, nag-a-adjust ka sa kanila. Hindi yung, ako paborito. Ano ngayon kayo? Ay, wag ka nun. Wag ka nun. Magkakapatid kayo. Okay? You always bear in mind, kung ano man yung pagpapahalaga, kung yun pa yung ipaboritong talaga, una, benefit of the doubt muna. Baka naman nagkakamali ka lang. Maraming ganyan. Baka nagkakamali. Lagi na lang ako pinapagalit. Baka naman lagi ka rin gumagawa ng kalarantaduhan, no? Kasalanan, katangahan. Di ba? Sipin mo rin. Minsan ganun eh. Talagang mami-misinterpret mo. Lagi ikaw pagsasabihan, kasi gumagawa ka ng kalokohan. Hindi ka nag-aaral lang mabuti. Kung magdamit ka, nakaganyan na. Tingnan mo rin yung sarili mo. Baka may rason at nami-misinterpret mo lang yon. Ngayon, kung talagang, Mother, siguradong sigurado ko, siya talagang mas paborito, okay lang. That should not define you. Okay? Kasi katulad ng sabi ko kanina, magkaiba kayong dalawa ng kapatid mo. Ngayon, kung ilalagay mo yung sitwasyon mo at pakukulong ka sa sitwasyong yon, paborito siya, ida-down mo yung sarili mo. O sinong talo? Una pa lang, ikaw na yung talo. Kung gawin mong challenge yun, na mas maipakita mo sa mga magulang mo, yung kaya mong gawin, yung kaya mong ibigay, yung kaya mong ipakita, hindi ba mas magiging maganda pa ang resulta? Kaysa ang magiging resulta sa iyo ay negatibo. Dahil lamang hindi ka napahalagahan, hindi mo na rin bibigyan ng halaga ang sarili mo. Tandaan mo, kapatid, ang may likha sa iyo, hindi yung mga magulang mo. Pinadaan ka lang ng Diyos sa mga magulang mo. Ang may likha sa iyo, ang Diyos. Siya talaga ang may pinakamagandang plano para sa iyo. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, kapag kayo nagpapadasal sa akin, lalong-lalo na yung mga magbo-board exam, mga nagsisikap, magnenegosyo, mga gibabayan, ang lagi kong dinadasal sa inyo ay, Lord, tulungan mo sila na matupad ang pangarap mo para sa kanila. Kasi may pangarap tayo, may pangarap para sa atin ang ating mga magulang, pero wala nang mas gaganda pa sa pangarap ng Diyos para sa ating lahat. At bawat isa sa atin ay maganda siyang pangarap. Nung last na uwi ko, sabi ko bigla sa tatay ko, nandyan yung tatay ko, papuntang ganun. Magkakasalubong kami. Sabi ko kay Papa, Pa, yakap! Papa, gumanon ako. Arms outstretched. Papa, yakap! Sabi ni Papa, pupunta na si Papa. Magsasalubong na kami. Magyayakap pa na kaming dalawa. Sa harap ni Mama, sa harap ng dalawa kong kapatid, si Kevin at si RJ. 5 kaming magkakapatid na lalaki. Yung isa na sa abroad. Pero nung magkakayakap na kami, sabi ko, wait! Next week na lang. Sabi ni Papa, ano yan? Sabi ni Mama, ano? Next week pa. Ganito gagawin natin, Papa, next week. Lilinya kaming magkakapatid. Yung lahat ng narito, ako, si RJ, si Ariel, si Kevin, 4 na yon. Yung isa, papahawakan natin yung picture o kaya mag-video call tayo. Papahawakan natin sa isang tao. Tapos gaganon din si Lloyd yung nasa abroad. Okay? Tapos, sasabihin namin, Papa! Nakalinya kami 5. Bahala ka, Papa, kung sino ang aakapin mo sa mga anak mo. Sabi ni RJ, pakabait na ako. Papa, magmula ngayon, ako na bibili ng pandesal. Libre na kita, ha? Sabi naman ni Kevin, Pa, ano ba gusto mo? Gusto mo ba ng pera, ha? Paghahandaan daw nila yung susunod na linggo para sila ang yakapin ng aking o ng aming ama. Sabi naman ni Mama, maganda to. Makikita natin kung sino ang pinakapaborito. Sa mga pamilyang narito, kaya niyo bang gawin yan? Yung bilang magulang, maisip mo, kahit sino ang yakapin ko sa 5 anak kong ito, hindi magtatampo yung ibang anak ko. Kaya niyo ba yun? Kaya niyo ba kaming lumagay sa kalagayan namin magkakapatid
na kahit sino ang yakapin sa amin ni Papa, okay lang sa amin. Sigurado ko yun sinasabi ko sa inyo, okay lang talaga. O kaya baligtarin, si Mama o si Papa ang yayakapin. Sigurado ko kahit sino ang yakapin namin sa kanila, walang magseselos sa kanila. Kaya niyo pa yun? Don't get me wrong. Don't get it wrong. Hindi perpekto ang aming pamilya. Kaya kong sabihin kay Mama at kay Papa, hindi po ako ang paborito niyo. At one point, naramdaman ko yun. At one point, naramdaman ko yun. At kahit na sinasabi ko sa kanila, paborito mo yan kahit konti, walang sakit, wala talaga. So, hindi perpekto yung aming pamilya. At one point, I believe, nagkapaborito rin talaga. Pero dahil nag-a-adjust yung bawat isa, dahil bumababa yung bawat isa, dahil minamahalaga ng bawat isa, may tampo man, may problema man, hindi pamilya tayo Dapat buo tayo. Yung bang you set aside yourself for your family, yun ang epekto. Yun ang epekto. Mga kapatid, may solusyon So, wag tayong mahirati sa, paborito kasi yan Wag ganun. May solusyon. Lalong-lalo na kung patutulong tayo sa Panginoon. At gagawin natin yung nararapat na pag-a-adjust at action. Sa ating unang pagbasa, nakita niyo yung pag-a-adjust ni Joseph sana. Yung kahit na may kakayanan siyang gumanti sa mga kapatid niya, hindi niya ginawa. Nag-adjust siya. Bakit ba healthy ang ating relasyon sa Diyos? Kahit na madalas pinapakita natin sa Diyos, may paborito tayong iba at hindi siya. Kaya nga tayo nagkakasala kasi may paborito tayong iba at hindi siya. Pero iniintindi niya tayo. Bumababa pa rin siya sa atin. Nag-a-adjust pa rin siya sa atin. Kasi more than his feeling, ang mahalaga yung sa kanya yung relasyon natin. Ganon din sana tayo para sa ating pamilya. You talk to the person when you are at your best. Hindi yung kakausapin mo ang isang taong matigas ang ulo, bawas na yung pasensya mo sapagkat pagod ka na o meron ng mga naunang problema. Hindi po pwedeng ganon. Kasi sabi nga natin, kapag ang kakausapin mo ay taong matigas ang ulo, kinakailangan mong magbaon ng mahaba at malaking pasensya. Paano kung bawas na? Ibig sabihin nun, konti na lang din at mag-give up ka. Konti na lang din at sasabog ka na. Hindi po pwedeng ganon. So relax. Take a deep breath. Pray. Ask God for patience and you'll be fine. I promise. And nevertheless, hindi po pwedeng ganon lang. Kasi habang kausap mo na yung taong matigas ang ulo, ayan na, iinisin ka na ng Diablo sa pamamagitan ng mga pangit at palso mga argumento at salitang bibitawan nito. So, pilitin mong manatiling kalmado. I suggest, sa pagkakataong ito, maging parang chess player ka. Nakita po ninyo yung mga naglalaro ng chess. Lalong-lalo na yung mga masters na, hindi agresibong gumalaw yan. Kahit na katitira pa lamang ng kalaban, hindi agad maggagawa ng move yan. Pag-iisipin, i-deliberate muna niya. So, ganun lang. Of course, hindi ko naman sinasabi, paghintayin mo ng matagal na panahon, ng maraming minuto, yung matigas ang ulo ng tao, nakausap mo sapagkat lalong iinit at titigas ang ulo nito. Ang sinasabi ko, yung sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, say only the things men need to hear. Things that will really help them. I-deliberate mo yung mga bawat salitang sasabihin mo kasi mahirap kapag nabibigla ka. Kapag nabibigla tayo, makapagsasalita tayo ng mga bagay na hindi na natin marirecover pa, hindi na natin mababawi pa. Kaya dapat maging relax tayo sa pakikipag-usap sa isang tao. Huwag natin siyang hayaan na tayo ang kontrolin, tayo ang kumontrol sa kanya. Huwag natin siyang kausapin sa face niya, kundi sa face natin. Huwag natin siyang kausapin sa level ng emosyon niya, kundi sa level ng emosyon natin. Huwag natin siyang kausapin sa mood niya, kundi sa mood natin. In that way, ma-de-escalate yung emosyon niya. Kung nasa itaas siya at nasa baba ka, pilitin mo siyang bumaba rin sa level mo para makapag-usap kayo ng maayos ng taong ito.
Nakakita na ba kayo ng pagong na nag-away o nagrambulan? Parang ako wala pa. Kasi mabagal sila. Ganun lang dapat yung fakes. Ganun lang dapat yung paraan ng pakikipag-usap natin sa isang taong matigas ang ulo. Makatutulong din kung ipaparamdam natin sa kanya na binibigyan din natin ng importansya yung punto niya. Kasi kung minsan, ang mga taong matigas ang ulo, gusto niya nare-recognize siya, yung punto niya, yung gusto niya. Iparamdam mo sa kanya na kahit pa paano ay pinakikinggan mo yung punto niya. Pakinggan mo, at least pansamantala. Pansamantala kasi alam mo na mas tama ka, pero kunin mo muna yung punto niya. Kaya pansamantala kasi pagkatapos mo makuha yung punto niya at maramdaman niya na ito'y binibigyan mo na importansya, saka mo ipasok unti-unti yung punto mo na alam mo mas makatutulong sa kanya. In that way, pwede kanyang pagbigyan kasi sa una, pinagbigyan mo na siya. At tandaan ko dati, ayaw na ayaw kasi ni mama nang kinukuhanan siya ng dugo. Takot na takot kasi sa injection yan eh. At napansin ko, mentras pinipilit namin, mas ayaw. Ayoko! Ay, bahala ka! Kapag gumaganon kami, pag pinamumulatan pa namin ng mga mata, mas tinitigas na, ayoko talaga, bahala kayo. Kaya, ang ginagawa ko, dalas dyan, diplomasya. Tatandaan ko, sabi ko dati sa kanya, Ma, naiintindihan kita kasi ako man. Ayoko rin na kinukuha ng dugo. Ako takot din ako sa injection, alam mo yun. Pero kung may magagawa lang naman talaga ako, kung pwedeng mag-process sa'yo, gagawin ko. Pero hindi, dapat ang dugo mo yung makita eh. Ang dugo mo yung makuha para ma-check up ka. Sige na ma, makatutulong sa ito. Yung malumanay na pag-uusap, pakikitungo, at yung paggalang muna sa punto niya bago bibigay yung punto mo sa kanya, I think it works. Mas madalas kaysa yung gagantihan mo yung katigasan ng ulo ng isang tao. Brothers and sisters, marami pang ibang mga paraan. Basta ang mahalaga, may paraan. Kinakailangan lamang natin na-explore ang mga yan. At ang sinasabi sa atin ay huwag natin gagantihan ng kasalanan. Ang kasalanan ng kasamaan, ang isang kasamaan, sapagkat walang mangyayari sa atin pag ganyan. Kahit ang Panginoong Diyos sa ating Ebanghelyo ay para bang ni-remind ni Moses tungkol dito. Easy lang, Lord. Easy lang. Reminding God of, ikaw pa rin ang mapagmahal na Diyos ng bayang ito. Sana wag mo makalimutan ito. I think, yun din ang isa sa mga lessons na po pwedeng makuha natin sa Ebanghelyo. Kapag nakikipagtungo tayo, nakikipag-usap sa isang taong matigas ang ulo, wag mong kakalimutan, asawa mo pa rin yan. Wag mong kakalimutan, anak mo pa rin yan. Wag mong kakalimutan, magulang mo pa rin yan. Kapatid, kaibigan mo pa rin yan. Wag mawawala yung sense sa puso mo ng katotohanan yan upang hindi ka pasamain ng masamang sayon ay pinararamdam. Sa gayon, sa tulong ng Panginoon, mapapalambot natin ang puso ng mga ito. Sa gayon, sa tulong ng Panginoon, puputi hindi ang buhok natin, kundi ang kalooban natin. Yung magulang mo na kahit matinding hirap, marangal pa ring nagsisikap upang maabot nyo ang inyong mga pangarap, kayong kanilang mga anak. Na sa kabila ng mga pangit na nagawa mo, nakikina-disappoint ng mga ito. Ang dami mong ginawa na ikinasakit ng kanilang puso at ulo. Pero mahal ka pa rin, tinanggap ka pa rin at hindi nagbago. Mabuting mga magulang yan, maniwala ka. Yung Aizer, isa lang, nanay o tatay mo na wala nang kasama sa buhay, either sumakabilang buhay o sumakabilang bahay, pero pilit pa rin kinukumpleto ang iyong buhay kahit wala na siyang kaagapay. Yung nanay o yung tatay mo, naramdam na siya'y nag-iisa na lang, pero hindi sa'yo pinaparamdam na merong kang kulang ng isang iyong magulang sapagkat buong pilit at buong sikap naman nilang lahat ay ginagampanan. Mabuting taong nanay mo, mabuting taong tatay mo, maniwala ka. Yung tiyahin mo, yung tiyuhin mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo na alam mong may problema doon, pero nandyan kapag kailangan mo, hindi man nila maibigay ang lahat ng kailangan mo, pero gumagawa ng paraan para makapagbigay kahit papaano. Yung nagpaparamdam na sila, nandyan para sa'yo.
mabuting anak, kapatid, kaibigan, tao yan, maniwala ka. Cherish those people. Alagaan mo yan. And be blessed because of them. Tagal kang naghihintay at nag-aas sa Panginoon ng biyaya. Kapatid, nandiyan na pala eh. Kung meron kang taong nagsasakripisyo, yung sinasabi kong ganito, yung mabait at may malasakit, yun yung tanda bukod sa Panginoon, yun ang tanda na mahal ka ng Diyos. And I'm speaking about here, yung mga taong nagsasakripisyo o nagsakripisyo, yung mga taong biyaya sa iyo at sa pamilya mo, buhay man o patay na ito. Tanda pa rin yan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kasi kung mahal ka ng Diyos, kung blessed ka ng Diyos, nung nabubuhay sila, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Nandyan pa rin silang nagdarasal at gumagabay para sa iyo. Mahal ka ng Diyos, maniwala. So be blessed and be thankful because of these people. Sabi ng mundo, iba na yung marami kang kakilalang mayayaman. Sabi ngayon ng Panginoon sa Ebanghelyong napakinggan ay parang aanin mo ang kakilala ni kaibigan na mayaman. Pero kapag nagkagipitan, huyo ka na lang. Ang naisin mo at ang ipagkapuri mo, yung taong mabait, mabait na asawa, mabait na anak, mabait na kapatid. Yung bang kahit hindi ka pa humihingi, umiimik, nandyan na, tumutulong na, dumadamay na. Kapatid, hindi mo kinakailangan ng mayamang kamag-anak o kaibigan. Basta't may taong ganyan sa buhay mo, ikaw na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kasi sukat mo alam mo gagawin na ang lahat para sa iyo. Kaya sana, katulad ng ginawa ng Panginoon sa Ebanghelyo, sa isip at sa puso mo, itanim mo sa isip at sa puso mo yung mukha, yung alaala ng lahat ng mga ginagawang mabuti ng mga taong ito. Now, kapatid, kung ikaw naman yung tinutukoy kong mabait at mabuting tao, itong tatandaan mo, ha? Ang Diyos galit sa taong may itutulong pero hindi tumutulong. Ito ngayon, ang ibig sabihin nun, siya ay tutulong sa mga taong tumutulong kasi meron siyang itutulong. So huwag kang mawawala ng pag-asa. Kakampi mo ang Panginoon. Ito sanang hilingin nating biyaya na makita natin sa banal na pagdiriwang natin ngayon. Nakuha ang atensyon ko ng bottled water na ito. May tatak po siya. So, ang nakuha ang atensyon ko nito, yung caption niya, ang nakalagay kasi dito, ayan, tubig para sa mga mapagmahal. May ganon? Naisip ko, kung ang tubig ay para sa mga napapagod kasi nauuhaw, ang ibig sabihin ba nito, nakakapagod magmahal? Kung nakakapagod pala magmahal, bakit tayo nagmamahal? Bakit sinasabi natin masarap ang mahal? At bakit ka patuloy na nagmamahal kung nakapapagod palang magmahal? Hanggang sa maisip ko, hindi naman siguro nakapapagod magmahal. Ang nakapapagod palagay ko ay yung paulit-ulit kang masaktan ng iyong minamahal. Paulit-ulit kang pinaaasa, pinaghihintay, pinag-expect, paulit-ulit kang sinasaktan. Yun ang nakapapagod. A loving person, I think, will not say, pagod na akong magmahal. I think instead, he will say, pagod na akong masaktan. A loving person, I believe, will not say, ayoko nang magmahal. Instead, he may say, ayoko nang masaktan. Kaya yung iba humihiwalay, lumalayo, nakikipag-cool off, umiiwas, hindi mo na kumikibo, hindi dahil ayaw nang magmahal, kundi dahil pagod na o ayaw nang masaktan. May kilala nga ako, matagal na silang hiwalay ng asawa niya, mga 10-15 years na. Nakausap ko minsan ang sabi niya, alam mo, Father, sa palagay ko lang, pag dumating yung pagkakataong pinabayaan siya ng kinakasama niya, palagay ko, matatanggap ko pa rin. Hindi na tulad ng dati, pero aalagaan ko pa rin siya. See? May mga naghihiwalay ng ganyan. Nandun pa rin yung pagmamahal.
chinecheck pa rin nila, lihiman, ang kanilang minamahal paminsan-minsan. May concern pa rin. Minsan hindi mo kikibuin yung anak mong pasaway. Hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil napapagod ka na sa ginagawa niya, nasasaktan ka. Minsan hindi mo kikibuin ang magulang mo, pero hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil napupundi ka na, puro na lang reklamo, hindi nakikita ang halaga mo. Minsan hindi mo nakikibuin o medyo lalayo ka sa kapatid mong parang walang utang na loob sa'yo. Hindi dahil sa hindi mo na siya mahal, kundi dahil lagi ka na lang na sinasaktan ito. Sana maawa tayo sa mga taong ganito, na tunay ang pagmamahal sa atin, pero napapagod na, hindi sa pagmamahal sa atin, kundi sa sakit na ibinibigay natin. Sana tulad ng sinasabi natin sa ating Panginoon, patirin natin ang kanilang uhaw, pero hindi ng mga material na bagay, kundi ng kanilang totoong kinauuhawan, yung pagbabago natin, yung pag-thank you natin, yung paghingi natin ng tawad, yung pag-apologize natin, yung pag-sorry natin, yung pagpapahalaga natin, yung pagmamahal natin, or at least yung respeto at konsiderasyon natin. Sa pagkatandaan natin, ang mapagod ng mapagod ay nakakapagod din. Huwag sana nating abusuhin ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Ito sana ating hilingin para sa iyo naman na masyado nang nasasaktan dahil sa iyong minamahal. Huwag ka sanang mapagod magmahal. At katulad ng sabi ko nung nakaraang linggo, encourage yourself in the Lord. Siyang nakakakita. Hindi man nakikita ng iba ang iyong halaga, nakikita ng Diyos. Hindi man nila magantihan ang kabutihan mo, ang Diyos ang siyang gaganti para sa'yo. Time heals. Time heals wounds. Hindi laging totoo yun. Ay kahit nga sa literal na pangyayari, nasugatan ka, nasaksakan ng ice pick, syempre, dugo. Magmamagandang loob sa'yo yung mga tao. Dadaling ka sa ospital, sabihin mo, hindi, dito na lang ako. Bakit? Time heals. Lalo kang duduguin. Lalo kang manghihina, ikamamatay mo yan, ikasisira mo yan. Ganon din ang mga bagay na tulad ng pag-aaway, di pagkakaunawaan na kung minsan na nagsisimula sa mga simpleng bagay lang din naman. Kapag pinagtagal mo yan, naku, mas lalong lalala yan. Mas lalong gagawak yan. Mas lalong lalalim yan. Kasi pagagawakin, palalalimin, palalalain ng promotor ng away yan. Ang demonyo. Paano yan gagawin ng demonyo? Ay, halimbawa, hindi mo na kayo na magkikibuan, mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama. Ang gagawin ng demonyo, magseset siya ng isang pagkakataon na parang nalulungkot ka. Ay, bubulungan ka ng demonyo. Nakita mo na, hindi ka man lang ma-text. Hindi man lang makapag-miss call. Hindi man lang makapagparamdam. Tinitiis ka niya. Kapal ng mukha siya, may kasalanan. Siya bang tumitiis sa'yo? Nakita mo? O kaya, magseset siya ng pagkakataon na habang ikay nalulungkot na ganon, biglang yung asawa mo, nakatampuhan mo, yung kapatid mo, nakatampuhan mo, abay, for some reasons ay may napanood o may nakita na palabas sa FB, sa YouTube o kaya sa TV na nakakatawa, natawa. Maririnig mo yun. Ano sabihin ng demonyo sa'yo? Nakita mo na. Kahit hindi kayo nagkikibuan, masaya pa rin siya. Wala ka talaga sa kanya. Di ba? Binubulag ka na ng diablo para maging malala na. Tama namang when you are not at your best, huwag muna harapin yung tao. Space and time muna. Pero huwag namang million years. Huwag matatagalin. Kasi hindi makatutulong yun. Kaya pansinin po ninyo sa ating ebanghelyo. Ang sabi dito, kapag naalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, hindi pinag-uusapan dito sino ang may kasalanan, sino ang mali, sino ang tama, hindi. Sino ang unang makaalala, teka, hindi kami ayos mag-asawa. You make the first move. Dapat may mauna. Oo, kahit naman hindi ikaw ang may kasalanan, hindi naman ibig sabihin nun magsasorry ka. Okay, huwag ka magsorry. Kasi baka isipin niya, maling-mali na siya, tama pa siya. Pero magparamdam ka na nagre-reach out ka. Na pinapansin mo siya.
na gumagawa ka ng paraan para mag-reconcile kayong dalawa. Ganun. Let me end with this. Kasi nag-end din ang ebanghelyo ng ganito tungkol sa paghuhukom. Ang ni-insinuate nito marahil ng Panginoon ay pwede rin yung katotohanan na may kailangang buhay. Huwag nating aksayahin sa mga walang kwentang bagay. Katulad ng pag-aaway. Kasi sa mga oras na tayo nag-aaway at sa mga oras na hindi tayo nagkikibuan, nagtitiisan, marami ang panahon na nasa sayang. Kamakailan ay may nag-post sa FB, yung panganganak ng ina. Wholesome naman, hindi naman siya masagawa. At talagang nakita ko yung sa picture, ay ganun pala. Yung kung paano lumabas doon sa lagusan ng ina. Hindi ako nasagawa, naawa ako eh. Nahawa ako kinilabutan. Kasi may nagkomento pa, lumalaki pala ng ganyan yan. Pero dun mo makita, ang hirap nun. To think na simula pa lang yun. Yung anak mo, mapalad ka. Sumusunod sa'yo, nag-aaral ng mabuti. Konting sweldo, nag-iintraga kahit paano. Bahagi yun ng pagiging responsable at mapagmahal niyang anak. Pero hindi lang yun. Pinagmamasdan ka niya. Alam niya na namang problema kayo sa pera, sa isip niya. Pinapangako niya, tutulungan ko ang mga magulang ko bago ako mag-asawa. Tutulungan ko ang aking pamilya. Yun ang sinasabi ko eh. There's something more from the things we know that a loving person had done or has been doing all the while. They're being a good father, they're being a good mother, they're being a good son, good daughter, good sibling. Because a loving person can and will certainly do everything para sa kabutihan natin. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Being God, being a loving God. Sana yun ang ating makita, ha? Yes, pahalagahan natin, kaya nga marami tayong pagdiriwang tungkol sa mga gawa ng Diyos. Pero wag nating kakalimutan, bahagi lamang yun ng lahat kung sino siya. Mapagmahal siyang talaga. At yun ang ating makita. Upang magdasal pa rin tayo kahit mayroon tayong problema, magdasal pa rin tayo kahit wala tayong hihilingin sa Kanya, magdasal pa rin tayo kahit wala tayong gagawin o sasabihin, basta gusto lamang nating manatili sa Kanyang presensya. Ganun sana ang maging relasyon natin. Siyang talaga. At sana, wag din nating iparamdam yon sa mga taong sa atin ay nagpahalaga. Upang kahit wala na silang maibigay, mahal pa rin natin sila. Mahalagahin pa rin natin sila. At upang kahit tayo naman ang nagbibigay na sa kanila, kasi malaki na sweldo mo, wag natin sumbatan na para bang, Ma, ikaw wala kang naipamanang lupa sa akin. Ako magbibigay ng lupa sa iyo. Ikaw wala kang naipamanang alahas sa akin. O ito alahas para sa iyo. Napasyal mo kung saan-saan. Hindi. Ako ngayon ang magpapasyal sa iyo. Na parang ang taas ng boses mo, hindi ka man magtaas ng boses, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Magkamukha ba kayo ng kalalagayan dati ng magulang mo? At hindi dapat ang pag-usapan dito yung ibinigay. Hindi dapat ang pag-usapan dito yung ginawa. Ang dapat pinag-uusapan dito, bakit ibinigay, bakit ginawa? Dahil mahal ka nila. Yun ang susuklian mo. Yun ang tapatan mo. Kasi sigurado ko hindi mo kakayanin yun. At hindi rin pwedeng ikumpara yun. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. More than the works, more than the deeds, more than the doing, we focus and we give importance on the being. Amen. Isa sa mga lagi kong pinapayo, lalong-lalo sa mga kakilala ko na mga nagsasama ng matagal na, hindi pa kasal. Kasi kahit gusto nilang makasal, kasal sila sa dati nilang asawa. Okay? Yes, masama yun. You are in the state of sin. Ayan, sa akin yun na narinig, ha? May mga mahalas ako sa buhay na ganito. Pero who are we to judge? Sige nga, pwede ko bang sabihin sa kanila na, ay kayo, mapupunta kayo ng impyerno. Bahala lang ang Diyos doon, hindi na tayo yun. Okay? Pero itong isa sa mga lagi kong pinapayo sa kanila, gumawa kayo ng paraan para makasal kayo. Yun ang una. Pangalawa ay ganito, kung for some reason sa hindi mo talaga mapaghiwalay, at nakikita mo namang mga mabubuting tao, ang lagi kong sinasabi ay, yun na, huwag nyo nang hayaang muling magkamali kayo.
Yung nagkamali na kayo, halimbawa, umiwalay kayo sa dati niyong asawa, ito may kinakasama kayo. Pero yung hindi ka man humiwalay o humiwalay ka, whatever, tapos kakasama ka uli ng ibang lalaki, ibang babae, ay huhusgahan na kita. Kahit ako huhusgahan na kita, mali yung ginagawa mo. Makati ka pa sa gabi. Abay, patunayan mo na sa Panginoon na naiwan mo man yung asawa mo, it is for the right reason. Kasi mahal mo. Na dahil dun sa una, for some reasons ay parang hindi ka nagiging mabuting tao. Hindi, mahirap pag-usapan ito kasi you might misconstrue me. Basta ang sinasabi ko lang ay, yun pwede mong husgahan. Yung patuloy na nagkakasala. Hindi tama yun. Hindi tama yun. That's totally unacceptable. Kasi nagkasala ka na. Gawin mo ng maayos ang buhay mo. Huwag mo nang patuloy na pahirapan ang Panginoon. At gayon din yung mga tao na tunay na nagmamahal at nabibigay ng chance sa iyo. Si David, nakiapit yan eh. Pero look at David. Aba si David pa yung sinabi ng Panginoon na taong, if I will get it right, sinabi sa Bible, pattern after my own heart. Nakiapit yun. Pero sabi ng Diyos, yung puso niyan, parang puso ko, parang na-pattern sa puso ko. Paano nagkaganon? So hahaba lang ang sermon. Pero isang bagay ang makikita natin kay David, nagsisi talaga siya. At yung consequence ng ginawa niya, pinagdusahan niyang talaga bilang bahagi ng total na pagsisisi niya. At hindi na muli niyang yun ginawa pa. Mahirap magkasala, pero mas mahirap yung pagkakalugmok tayo sa pagkakasala. Masakit yung mawalan ng karapatan ng magbago. Pero mas masakit yata yung taong nag-aasayahan ng pagkakataon para magbago. Masakit yun para sa Diyos at sa mga taong tunay na nagbibigay ng tsansa sa iyo. Sapagkat kapag tayo binibigyan ng tsansa ng Panginoon at ng tao, hindi nila sinasabing, okay yung ginawa mo. Hindi. In effect, sana mailagay natin ang ating sarili sa kanila. In effect, God, these people whom we've hurt are saying, napakasakit ng ginawa mo. Ramdam na ramdam ko. Pero mas matibay pa rin, mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. So kapag hindi ka nagbago, binabaliwala mo ang pag-ibig na ito. Masakit yun para sa Panginoon, masakit yun para sa taong ibibigay ng tsansa sa iyo. Pero yung kasukdulan ng sakit ng kasalanan mo, dahil hindi ka nagbabago, hindi ito mararamdaman ng Diyos na nagbigay ng tsansa sa iyo at ng tao, kundi ikaw mismo. Kapag dumating na ang pagkakataon, lalo na sa impyerno, na gustuhin mo mang magbago, wala na. Huwag nating tularan si Herodes, ha? Si Herodes, napakasama nung ginawa niya. Nakiapit, tinatama ni Juan, hindi nagpatama kay Juan. Gumawa pa rin ng kasalanan. Persisted in mortal sin. Na kahit matagal ng panahon, nandun pa rin ang Panginoon. Kinukonsensya siya kasi naalala pa rin niya sa pamamagitan ng Panginoon si Juan Bautista. Pero did he repent? No. Hindi pa rin. Kaya tradition will tell us na hindi siya namatay ng masaya. Huwag ganun, ha? Sana ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Usually, kapag meron tayong kilalang tao na alam nating may matinding pinagdaraanan sa buhay, may malaking problema sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, may malubhang karamdaman, may mahirap na pinagdaraanan. Madalas, ang pinapayo natin sa mga taong yan ay, kaya mo yan, kapit lang. O kaya, magpakatatag ka. Alam po ba ninyo na mali ang payong ito? Lalong-lalo na kung ito lang ang sasabihin natin sa tao. Yes, wala itong masyadong magagawa. Kahit pa may pera yung sinasabihan mo. Kahit pa maraming kakilala at very close ang pamilya ng pinagsasabihan mo. Yung dumaranas, ha, ng matinding problema. Tanungin po ninyo yung mga close ang family, mayaman, maraming kakilala, na dumaranas ng matinding mga problema. Halimbawa,
may nagkasakit ng malubha sa pamilya o mismong siya nagkaroon ng problemang matindi, nalugi sa negosyo, natanggal sa trabaho, etc. At sasabihin ko po sa inyo na sasabihin nilang nasasaktan pa rin sila, nahirapan pa rin sila, hindi pa rin nila alam ang kanilang gagawin. Despite ng mga material things na meron sila, lalo pat kung yun lamang talagang inaasahan nila. Kasi maliwanag ang sinasabi sa atin ngayon, ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Ang laban natin sa totohanan lamang ay hindi material, kundi espiritual. Ang totoo nating kalaban ay hindi tao, kundi ang makapangyarihang tagapamahala ng lahat ng kasamaan na bumapalot sa mundong ito. In other words, ang demonyo, ang sabi niya dito sa sulat niya sa mga taga-Efeso, ang makapangyarihang hukbong espiritual ng kasamaan. Yan ang tunay nating kalaban at yan ang mas tunay nating laban. Gumagamit lang ang diablo na espiritual ng mga material na bagay. Tulad ng pagkakasakit, problema sa negosyo, sa trabaho, problema sa isang tao upang sirain tayo spiritually. Sapagkat sabi ko nga, nung minsang nag-sermon ako, at ito'y nasabi ko sa inyo, ang totoong lakas natin ay yung spiritual, hindi yung material. Ang totoong lakas natin ay nanggagaling sa loob. Kaya nga, lakas ng loob, tibay ng loob, at hindi sa labas. Sana'y nakamasid na kayo ng isang taong matibay ang espiritualidad. Ako, marami na akong nakitang ganito, na kahit na nasa banig ng seryosong karamdaman, you'll realize what I'm talking about. There is peace, there is calmness in their soul, in their heart. Yes, even until the point of their death. Isipin po ninyo, anong material na bagay ang po pwede mong gawing explanation sa tibay ng loob, sa calmness at sa peace? Nakikita mong yan. Hindi po pwedeng yung lakas ng katawan, unti-unti nga sinisira o pinanghihina ng sakit yung kanyang katawan. Hindi mo pwedeng sabihin pera. Kasi kahit gaano karaming pera, ay wala na. Ang buhay ay hanggang doon na lamang din talaga. Hindi mo rin po pwedeng sabihin ang kanyang mga mahal sa buhay sapagkat sabi nga minsan nung isang kakilala ko, Father, kahit anong gawin namin, pag-aalaga, paggasta, wala rin. Hanggang dyan lamang talaga ang buhay niya. So saan talaga humugot ng pag-asa at lakas? Hindi sa labas, kundi sa loob. At yun ang dapat nating tandaan. Hindi ko po sinasabing totally mali na ipayo natin at isipin natin, tatatagan ko, kakapit ako. Pero dapat dudugtungan natin ito. Ang sinasabi ng pagbasa natin ay ito. Magpakatibay ito tayo, magpakatatag tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hindi nga ba't mas maganda sa magkapit-bahayan yung hindi na nga gumagawa rin ng masama, pero gumagawa din ng mabuti sa kanilang kapitbahay. Yung magkakapitbahay na nagdadamayan, nagkukwentuhan kahit paminsan-minsan, yung magkakapitbahay na sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa, yung magkakapitbahay na nag-share ng password ng wifi, yung magkakapitbahay na nagbibigayan, nagpapalitan, paminsan-minsan, ng lutong ulam, di ba mas maganda yan? At yan ang mas nagagawa ng utos ng Panginoon. Kasi it allows us to be more active, to become more creative in doing what is right, and thus establishing better and deeper relationships. Ito mga kapatid, yung utos actually, yung golden rule na ito, ang sinunod ni Esther sa ating unang pagbasa. Siya isang reyna. Maganda siya, nasa kanya na halos ang lahat. Komportable ang buhay niya. Hanggang isang araw, nagkaroon ng balita na papatay ng mga kababayan niya. Napasa kamay niya ang kaligtasan ng mga kababayan niya. Pero, to do so, para mailigtas sila, pwedeng maging nasa peligro ang buhay niya. Pwede niyang hindi iligtas ang kanyang mga kababayan. Pwede niyang hindi isipin ang kanilang kapakanan. Kung iisipin lang, wala naman akong ginagawang masama. Okay lang, ako'y dito na lang. Hindi ko na sila papakialaman. Pero dahil ang inisip niya
ay ang kapakanan nila. Iniligtas niya ang kanyang mga kababayan kahit pa malagay sa peligro ang buhay niya. Yun yung pagsunod sa golden rule na sinabi ng Panginoon. At yun ang nanggagawa nun. Mas nag-establish yun ng mas matibay at mas malalim na relasyon. Sapagkat ang utos ng Panginoon is not just for mere self-preservation. In fact, kung isipin po natin, ang Panginoon mismo ay isinabuhay ang utos na ito. Isipin po ninyo, siya na siyempre gusto niyang paglingkuran natin siya. Pero bago niya hangarin na maglingkod tayo sa Kanya, ngayon na siya'y ating niluluwalhati na, di nga ba't ang unang ginawa niya, siya muna ang naglingkod sa atin talaga. Siya na gusto niya siyempre tumumpod tayo sa ating mga pangako sa Kanya. Ano ginawa niya? Siya muna talaga ang tumupad sa mga pangakong binitawan niya sa ating lahat. Siya na itong gusto na mahalin natin siya. Pero anong sinasabi sa unang sulat ni San Juan? Bago pa natin siya mahalin, siya na muna ang nagmahal sa atin. Kaya dito na po tayo sa command na mas positibo. Sa command na iniutos mismo ni Kristo. At sa command na isinabuhay mismo ni Kristo. Nevertheless, huwag po nating laging isipin na kapag mabuti ang ginawa natin, ay siguradong mabuti rin ang gaganti sa atin. In principle, yun naman talaga ang hinahangad syempre ng Panginoon natin. But experience will tell us, it does not always happen. Minsan, kahit mabuti ang ginagawa mo, masama pa rin ang ibinabalik sa iyo. Kung ginantihan lamang ng asawa mo ang pagmamahal mo, edi sana buo pa rin ang pamilya ninyo. Kung ginantihan lamang ng anak mo, ng kapatid mo, ng magulang mo, ng kaibigan mo, yung mabuting ginawa mo, edi sana kayo pa rin ang masayang nagsasama. So hindi talaga laging nangyayari na kapag mabuti ang ginawa natin, mabuti rin ang ibibigay sa atin. Kahit mismo ang Panginoon natin ay naranasan yan. Sapagkat kung ginantihan lamang ng tao ang kabutihan niya, hindi walang kasalanan. Hindi na siya mamamatay pa para sa ating kaligtasan. Kaya, bagamat itinuutos ng Panginoon na gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo, huwag tayong mag-expect upang hindi tayo ma-disappoint. Huwag tayong mag-expect na kapag tayo gumawa ng mabuti, mabuti rin ang sa atin ay igaganti. Sapagkat kapag ganun ang ating naging expectation, manghihinawa tayo in as much as hindi laging ganun ang nangyayari. Manapa, kung mag-expect man tayo ng kapalit, sa Diyos tayo maghangad ng kapalit o balik. In fact, siya naman din ang nagsabi, di ba? Kaugnay ng pinag-uusapan natin sa Matthew 5:11. Mag-alala kayo, kung dahil sa akin, ibig sabihin, kung dahil sa pagsunod natin sa Kanya, halimbawa, sa pagsunod natin sa mga utos niya, halimbawa, doon sa utos niya ngayon sa mabuting balita, gawin niyo sa iba ang gusto niyong gawin nila sa iyo. Kung sa pagsunod natin sa Kanya at pagtulad natin sa Kanya, pangit o hindi maganda ang ibinalik sa atin ng iba. Ano ang sabi niya? Mag-alala kayo. Kapag kayo inaalimura, pinagpepiestahan ng lahat ng uri ng kasamaan o kasinungalingan ng iba dahil malaki ang inyong kandimpala sa langit. In other words, huwag nating isipin na yung mga pangit na mangyayari sa atin ay ganti o kapalit ng mga buting ginawa natin. Sapagkat kapag nagkaganon, kapag inaccept natin yon, sayang ang buting ginawa natin. Hindi yun ang ganti. Sabi sa Ebanghelyo, somehow, in-insinuate dito, na po pwedeng kapag naghingi ka ng tinapay, ang ibibigay sa iyo ay ahas. Kapag gumawa ka ng mabuti, ang ibibigay sa iyo ay masama. Huwag kayong mag-alala, sapagkat ang Diyos ang siyang nakakakita. Siya ang magbibigay ng karapat-dapat na gantimpala sa ating mga mabuting gawa. Again, huwag mong i-accept sa isip at sa puso mo na yung mga pangit na nangyari sa iyo ang siyang pinakaganti na sa kabutihang ginawa mo. Sapagkat ikaw ang talo kapag nagkaganito. Buhatin mo ang iyong krus araw-araw. Ibig sabihin ba nito na yung problema na kinakaharap natin ngayon ay dapat nang manatiling pasan-pasan natin habang panahon.
I don't think so. Hindi naman sigurado. Ganun ang Panginoon. After all, sinabi niya sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Para saan sasabihin sa atin ng Panginoon ito? Kung nakatakda at gusto niyo tayong pahirapan araw-araw. At anong magiging klaseng Diyos para sa atin pag ganyan? Sadista lang? Hindi po dapat na ganyan lang ang maging ibig sabihin yan. So, ano ba itong krus na dapat natin pasanin araw-araw? Sa palagay ko po, ang pinakasusi dito ay yung sa unang bahagi. Kasi bago sabihin ng ating Panginoon na take up your cross daily, on a daily basis, sabi niya, deny yourself. Hindi ito sabing just deny yourself of something. Halimbawa, katulad ng fasting, you are denying yourself of something. Hindi ka kakain ng pagkain na gusto mong kainin. Hindi ka titingin sa isang panoorin na gusto mong panoorin. Hindi ka gagawa ng isang bagay na gusto mong gawin. Sacrifice, fasting. I don't think na ganun lang ang ibig sabihin ng deny yourself. Hindi naman ito deny yourself of something. Ang sabi, deny yourself. Yung mismong sarili mo, ang limutin mo. Yung mismong sarili mo, ang i-take for granted mo. Paano at bakit? Upang mangyari yung sinasabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga Galatians, na ako'y na-crucified with Christ so that I no longer live, but Christ who lives in me. Yung krus na sinasabi dito na dapat nating pasanin araw-araw para sa akin refers to a life totally surrendered to Jesus. To a life totally offered to God. Lord, ayoko na nung way of thinking ko. Gusto ko yung way of thinking mo. Ayoko na yung way of doing ko of things. Gusto ko na yung manner of doing mo of things. Ayoko na yung punto de vista ko. Ikaw na at hindi na ako. Tama, may mga sufferings na darating. Pero ang makita natin at mas pahalagahan natin, yung greatest privilege of being with Him, of falling in love sa Panginoon natin dahil sa mga ginawa, ginagawa at gagawin pa niya para sa atin. Yung privilege of having a deeper and greater relationship with Him. Yung privilege of day by day becoming more and more like Him. Sabi ko kanina, talagang mahirap ito. Kung ito yung krus na sasabihin natin pinapapasan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi may nature tayo na makasalanan. Mahirapan tayo sa una. Pero kung sa araw-araw ay isinusurrender talaga natin ang ating sarili sa Kanya, sa mga desisyon na ating ginagawa, sa manner ng ating pagkilos, maging sa laman ng ating isip at puso. Unti-unti magiging way of life ito. Unti-unti magiging magaan na para sa atin ito. Ito sana mga kapatid ang biyaya na ipagdasal natin upang dumating man ang mga problema, ito'y mas magaan na nating dalhin. Sapagkat alam natin, ito ay dadalhin natin na may magandang dahilan. Sapagkat tayo ay nagmamahal sa Panginoon natin at gusto nating mapalapit at matulad sa Kanya. Amen. Kamakailan ay meron akong nakausap. Sabi niya, Father, naiinggit ako sa iba. Bless sila. Ako itong madalas na nagdarasal, nagsisimba. Sabi ko sa kanya, una, huwag mo silang huhusgahan na hindi nagdarasal at nagsisimba. Huwag mong isiping mas mabuti ka kaysa sa kanila kasi yun ay pagkakasala. Pangalawa, hindi mo alam ang pinagdaraanan, pagdaraanan pa nila. Ikatlo, ano ba yung blessing na tinutukoy mong nararanasan ng mga taong ito? Yung pera nila, yung kasikatan nila, yung kapangyarihan nila? Yun talaga? Ang blessings ay yun lang ba? Tandaan po ninyo, kahit ang pera, pwedeng hindi blessing. Bakit? Kung ang pera, hindi lang pera, pwedeng kasikatan, pwedeng yung very close na pamilya, pwedeng gamitin ng demonyo ang mga blessings na ito upang makalimutan mo ang Diyos at isipin mo, yun na lang talaga ang blessing na gusto niyang maranasan mo. Tandaan natin yun.
Hindi porke mayaman ang tao, hindi porke walang problema yung tao, blessed na siya. Ay, tandaan po natin na hindi yun ang ultimate blessing na gusto ng Diyos na iparana sa atin. Kung sa kanyang katanyagan, kung sa kanyang kasikatan, kung sa kanyang pagkakaroon ng happy family, kung sa kanyang pagkakaroon ng maraming pera, nalalayo siya sa Diyos at nakakalimutan niya ang Diyos, hindi blessing yun. Ginagamit ng demonyo yung mga blessing na yun upang makalimutan ng tao ang ultimate blessing, God who is the source of all blessing. Ang taong may pera nga, ang taong sikat nga, ang taong okay ang pamilya nga, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Matutulad daw yan sa halaman na nakatanim sa disyerto o ilang. Nakatanim, tumutubo, pero darating ang pagkakataon, mamamatay din yan. Bakit? Wala namang tubig masyado sa disyerto So for quite some time, tutubo yan. Pero darating ang pagkakataon, mamamatay rin yan. Ang tao, pagamat kipit sa pera, hindi okay ang pamilya, may problema, may sakit pa, pero nasa sa buhay niya ang Diyos na totoong biyaya. Ito naman daw ay matutulad sa isang halaman o puno na nakatanim sa may batis, sagana sa tubig. So hindi natatakot na magtag-init o kaya'y maging tagtuyot sapagkat naroroon ang bukhal ng kaligayahan na nakatatagpuan sa Diyos lamang. Inasmuch as ano man yung mga blessings na yan sa buhay, material blessings, darating ang pagkakataon na mawawala yan. Ano yung darating na pagkakataon yun? Yung ating kamatayan. Sino bang pinaka-ating aasahan sa kamatayan? Lalo pat bago yung kamatayan yan, wala ka ng pag-asa kundi ang Panginoon lamang. Wala nang nandyan para sa iyo kundi ang Panginoon lamang. Wala nang saysay kahit ang pera mo kundi ang Panginoon lamang. Doon mo makikita ang Diyos talaga ang pinaka-mahalaga. Kaya sana, ngayon pa lang, yan ay ating madama. At mangyayari yan kung magiging faithful tayo sa pagtupad ng mga kondisyon ng blessings sa atin ng Panginoon. Na-overheard ko lang, may isang nagbiro sa isang tao na para bang nag-e-expect na tuparin niya yung ipinangako niya. Sabi nung narinig ko, ikaw na nga itong pinangakuan, gusto mo pa, tuparin ko? Sobra ka na. Meron palang gano'ng katwiran. Nangako na nga ako sa'yo. Gusto mo pa, tuparin ko? Sobra na to. Ay, mga kapatid, sa Diyos, para sa Kanya, hindi mahirap ang mangako. At lalong sa Diyos, para sa Kanya, hindi rin mahirap ang tuparin ang pangako niya. Medyo nadidelay lang, medyo nagiging mahirap lang kung hindi tayo tumutupad sa mga kondisyon niya. Kaya sana, mga kapatid, bago tayo humingi ng mga biyaya at kung naghihintay na rin tayo ng mga biyaya, huwag tayong magwala ng pag-asa basta sa paghintay natin ng biyaya. Ito yung maging dahilan upang tayo mas mapalapit sa Kanya na pinakamahalagang biyaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misa. Hindi nga ba't kapag may spare tire ka, kampante ka sa paglalakbay, ma-flatten ka man sa buhay, meron kang spare tire, meron kang maaasahan. Hindi ka ititigil ng matagal na panahon ang sasakyan sa daan kapag ikay na-flatten. At napakapala din naman natin kung meron tayong mga taong ganito sa buhay. Mga kapatid, tayo po ba ay dependable? Tayo po ba ay mga maaasahang tao? Yun bang kahit hindi tayo mag-volunteer, maisip na agad tayo, mag-stand out agad tayo among all the choices. Kasi hindi lamang dahil sa ating ability, dahil din sa ating availability. Nandyan tayong lagi na maaasahan ng tao. At kilala tayo na pag nagtrabaho, maayos, masipag, honest. Hindi tayo nag-shortchange ng trabaho. O tayo yung mga taong bino-volunteer na natin yung sarili natin, tinatanggihan pa tayo. Pumipili ng iba. Kahit sa Mars, kahit sa ibang planeta, maghahanap ng iba, wag lang ikaw. Kasi kilala ka na hindi maayos magtrabaho, tamad, walang isang salita at sinungaling pa. Huwag ganon. Kasi wala tayo nang magiging silbi. Maging sa harapan sa mata ng Panginoon pag ganon. Lalo pat meron man tayong abilidad pero hindi natin yan ginagamit according sa ating kapasidad upang magkaroon ng responsibilidad. Tayo kaya yung mga taong
kapag naiisip ng mga taong sa atin ay dumidepende minsan o umaasa, ay nangingiti sila. Sapagkat alam nila, the moment na sila yung magka-problema, meron silang aasahan talaga. O tayo yung mga taong kapag naiisip ng ating kapwa, nasisimangot sila, naiiling sila. Parang yung reaksyon natin, halimbawa kapag meron kang mahalagang pupuntahan, syempre, dadrive ka. Eh nung kinlik mo yung susi, nung sakyan, o kaya pinush button mo, kung keyless yan, hindi nag-start, patay na. O kaya, meron kang gustong panoorin, championship, kung ano mang game yun sa TV. Pagbukas mo ng TV, napakalabo, sira yung cable, patay na. O kaya meron kang mahalagang dokumentong research. O kaya itatay. Pero pagbukas mo ng computer mo, naku, naghang na, ang internet na wala na, patay na. Nakakasura. Nakakainis, nakakalungkot. Diba? Doon tayo bata pa, siguro naman natatandaan ng marami sa inyo dito yung kanta sa Batibot na, ako ang kapitbahay mo, laging handang tumulong sa inyo. Kilala mo ako, isa sa kapitbahay. Ninyo. Habang yung isang tao nakasuot ng pulis, nakasuot ng doktor, nakasuot ng pare, kasi pinahulaan kung sino itong kapitbahay mo, laging handang tumulong sa iyo. O kaya may gamit ng engineer, may gamit ng isang kusinero, may gamit ng isang driver, hulaan mo. Di ba't napakasarap ng pakiramdam kapag nahulaan? Lalong-lalo na kung ikaw mismo yung hinuhulaan. Kasi doktor ka, pare ka, pulis ka. Kasi ang ganda ng tema ng kanta, may abilidad, may availability pa. Laging nandyan. Maasahan mo talaga. You see, tamang may mag-step up sa gitna ng kawalang silbi ng iba. Sa gitna ng hindi pagiging maasahan ng iba. At nandun naman din ang biyaya ng Diyos na pupuno sa kakulangan nila. Pero, iba yung ginagampanan ng bawat isa kung ano yung inaasahan sa kanila. Kasi kung ano man ang ikagaganda o ikapapangit ng mundo at ng pamilya mo, kung ano man ang kaiaayos o ikagugulo ng mundo at ng pamilya mo, kung ano man ang ikabubuti o sasama ng mundo at ng pamilya mo, siguradong may partisipasyon tayo dito. Yung mga ginagawa nating mabuti o yung mga ginagawa nating masama. Yung hindi nating ginagawa, yan din ay masama. Kaya nga, galit ang Panginoon sa mga taong di maaasahan. Tandaan natin na pag tayo namatay at humarap sa Kanya, tayo huhusgahan niya. Hindi lamang sa mga masama nating ginawa, kundi sa mga mabuti na pwede natin gawin pero hindi natin ginawa. At para saan pat nang likhain ng Diyos ang unang tao, si Eva, si Adan, sinabi niyang pamahalaan ninyo ang mundong ito. At para saan pat sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na tayo dapat maging asin at liwanag ng mundong ito. At para saan pat sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na tayo'y mga ilawan na dapat ay nandun nakababaw sa patungan kung hindi natin gagampanan kung ano ang sa atin ay inaasahan. Sabi dito, kapag hindi tayo naging liwanag sa mundo, yung liwanag na ito ay kukunin sa atin. At alam na natin kung saan yung mga taong tulad natin, kung tayo hindi gumagawa kung ano sa ating inaasahan, kung hindi tayo nagbibigay ng kaliwanagan, doon sa impyerno kung saan walang kaliwanagan. Sana mga kapatid, huwag tayong pasubok sa Panginoon. Maging mga asahan na tayong mga anak at mga alagaan.